Isipin mo to. Nagtatrabaho ka buong linggo. May overtime pa. Pagod ka, puyat ka. Tapos dumating ang sweldo. Sa unang araw, parang okay pa. Pero after 1 week, napapaisip ka na lang. Ha? Bakit parang ubos na? Tapos bigla mong tatanungin ang sarili mo. May sumpa ba ang pera ko? Bakit kahit anong sipag ko, parang kulang pa rin? Sandali lang. Pause muna tayo. Paano kung sasabihin ko sa'yo na hindi talaga maliit ang sahod mo? Ang mali, yung buong sistema ang ginagalawan natin. Dito, hindi tayo nagmamagaling. Walang bulahan dito. Usapang totoo lang. Pera, trabaho, pagod, at bakit parang laging talo ang ordinaryong Pilipino. At sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit kahit todo kayod ka, parang hindi ka pa rin makaangat. Unahin natin linawin to. Kapag kulang ang pera, madalas sinisisi natin ang sarili natin. Siguro kulang ako sa sipag. Siguro bobo ako sa pera. Siguro hindi ako magaling. Pero tanungin mo to. Sa Pilipinas, kung minimum wage ka around 500 pesos to 600 pesos a day, ngayon, ikumpara mo yan sa upa, pagkain, pamasahe, kuryente, tubig, load, internet, lahat tumataas. Pero ang sahod, parang naka-freeze. So hindi ka tamad, hindi ka bobo, hindi ka palpak. Nasa isang sistema ka lang na hindi ka pinapaboran. Ngayon, bakit nga ba ganito? Tingnan natin ang mas malaking picture. May mga kumpanya na kumikita ng milyon, minsan bilyon. Pero ang empleyado, minimum wage, contractual, walang stability. May gobyerno na dapat nagproprotekta sa workers. Pero kadalasan, mas inuuna ang negosyo kaysa tao. Inflation tumataas. Presyo ng bilihin tumataas. Pero ang sahod, pag-aaralan pa. Resulta, yung sweldo na dati mong kinakasya, ngayon parang butas na pitaka. May sinabi si Albert Einstein na ganito, "We cannot solve our problems with the same thinking that created them." Ibig sabihin lang nito, kung ang sistema ang problema, hindi sapat ang sipag lang para makaahon. Kailangan mo munang maintindihan ang laro bago mo baguhin ang galaw mo. Ang problema sa ganitong sistema, hindi lang pera ang naapektuhan. Apektado ang isip, apektado ang relasyon, apektado ang mga pangarap. Kapag paycheck to paycheck ka, mahirap magplano, mahirap mangarap, mahirap mag-risk. Kasi lagi kang naka-survival mode. At kapag survival mode ka, lahat ng desisyon mo short term. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil wala kang space para mag-isip. May sinabi si Martin Luther King Jr., "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere." Kapag ang sistema ay hindi patas sa manggagawa, lahat tayo apektado. Hindi lang ito tungkol sa sahod. Ito ay tungkol sa dignidad at pagkakataon. Kaya ito ang unang pagbabago na kailangan. Itigil mo ang paniniwala na kulang ka. Palitan mo ng may mali sa sistema. Kaya kailangan kong gumalaw ng mas matalino. Kapag ganito ang mindset mo, hindi ka na lang galit. Hindi ka na lang bitter. Nagiging strategic ka. Nag-aaral ka ng bagong skill. Naghahanap ka ng sideline. Mas maingat ka sa pera. Mas aware ka sa karapatan mo. Hindi tayo idealistic dito. Real talk lang. Una, mag-aral. Hindi kailangan college ulit. Kahit YouTube, articles, communities tungkol sa pera at trabaho. Pangalawa, mag-connect. Hindi solo flight ang buhay. Maraming Pilipino ang pareho ng sitwasyon mo. Pangatlo, makilahok. Bumoto, magsalita, sumuporta sa policies na pro-worker. Hindi instant ang pagbabago, pero walang nagbabago kung walang kumikilos. May sinabi si Mahatma Gandhi, "Be the change you wish to see in the world." Sa Pera Kwento version, habang inaayos ang sistema, inaayos mo rin ang sarili mong galaw. Kaya tandaan mo to, hindi maliit ang sahod mo, mali ang sistema. Pero kapag naintindihan mo yan, hindi ka na hopeless. Nagiging aware ka, nagiging handa ka, nagiging mas matalino ka sa galaw.
At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kung nakarelate ka sa kwentong to, comment mo sa baba ang karanasan mo. Hindi ka nag-iisa. Like, subscribe, at i-share mo to sa kaibigan mong pakiramdam ay laging kapos kahit sipag na sipag. Ito ang Pera Kwento. Salamat sa pakikinig. Kwento muna bago pera. Kasi minsan sa pag-intindi ng kwento, doon pa lang nagbabago ang direksyon ng buhay.